Makapaghihintay ang Amerika. Dulang Tagalog, Dionisio S. Salazar. Mga tauhan, Ligaya Abad Cortez, ang dalubguro. Dr. Fidel Cortez, ang asawa ng dalubguro. Lola Marta, ina ni Fidel, naging patnugot ng isang kawanihan at sa kasulukuyan ay pensyonada na. Rosa at Boy, mga anak ni Fidel at Ligaya. Panahon, dekada 70. Tagpuan, sa tirahan ng mga Cortez sa Maynila. Oras, takip silim. Unang tagpo, pagbubukas ng tabing ay makikita ang salas ng inuupahang aksesorya ng mga Cortez sa Santa Cruz, Maynila. Maluwang ang salas na kinakikitaan ng mga mamahalit makabagong webles, telebisyon, hi-fi at iba pa. Kaagad may hinahunang may mabuting panlasa ang mga nakatira rito. Si Ligaya na nakadamit pambahay ay nakasandal sa sopa at nagbabasa ng isang pocketbook. Profesor siya ng isang malaking pamantasan sa Maynila. May 35 taon na siya, kaakit-akit at mukhang matalino. Aba, mag-iika-anim at kalahati na wala pa sila mama. Tila sila nawili sa panonood. Si Fidel naman ay wala pa rin. Dapat di ba nakabilog tayo? Mami, ang ganda-ganda mo nang napanood namin. Bakbakan. Biro mo, ma, ibig pa ni Boy na ulitin. Paano? Ibig kong magkarate. Hindi pa kami nag-aya ni Lola ayaw pa niya. Ang totoo ay may kagandahan ng aming napanood. Gay, mahusay nang gumanap ang mga artistang Pilipino ngayon. Bueno, makapagbihis nga muna. Ma, may pasalubong ako sa'yo. Eto. Salamat anak, pero tataba ako rito. Anong sabi ng papa nyo? Huwag ako masyadong magkakain ng matatamis para huwag tumaba. Hindi ba baling mataba, mami, basta sexy. Isa lang naman, Mami, ah. Saka malapit na ang pasukan. Papayat ka na naman pag nagturo ka. Mami, pustahan at gustong-gusto mo ang dala ko sa'yo. Heto. Wow, manggang maniba lang at may kasama pang bagoong. Naku, ang sweet naman ng mga anak ko. Alam mo, ma, paglabas namin ng sine, nag-shopping pa kami dun sa may avenida. May binilip si Lola na regalo para kay Papa sa birthday niya bukas. Ano ba yon? Babaruing Tagalog po, mami. Ganda-ganda po! Ikaw, Ma, ano bang regalo mo sa Papa, ha? Bukas na niyo malalaman. Baka masabi mo pa sa iyong papa. Saka, boy, hindi dapat malaman kagad na reregaluhan ang ibibigay sa kanya, kundi sa oras ng pagbibigay. Siya nga, boy, para may sorpresa, di ba, mami? Ano bang ibig sabihin ng sorpresa? Pananabik, boy. Ah, ganun pala. Ma, tama na ba yung regalo ko kay Papa? Oo, natitiyak ko masisiya ng inyong papa sa inyong mga handog sa kanya bukas. Lalo't pat malalaman niya ang inyong binili galing sa inyong piggy bank. Ako'y may 10 piso pa, mami. Bukas ay pasyal tayo sa may Luneta, ha? Magpa-blow out ako ng mga drumsticks. Yan ang ibig ko sa aking anak, galante. Kasi kayo ni Papa galante rin, eh. Aha! Mami, asan nga ba ang Amerika? Doon sa ibayong dagat, malayo. Bakit mo naitanong, boy? Kasi, nung isang araw, sabi ng Papa, Boy, ibig mo bang sumama sa akin sa Amerika? Anong isanagot mo? Sabi ko, kailan? Sabi niya, hindi magtatagal. Sabi ko, hindi na ako makakapag-aral. Oh, ano naman ang wika ng papa? Doon na raw ako mag-aaral. Mahusay bang mga teacher doon? Ha, Ma? Kahit saan anak ay may mahusay at mahinang guro.
Ikaw, Rosa, kung sasama ka ba ng iyong papa ay sasama ka sa Amerika? Siyempre, sasama po ako kung kasama ka at si Lola. Sana, Mami, lahat tayo ay mapunta sa napuntahan ng Papa. San pa nakapunta ang Papa, ha, Mami? Sa Amerika, na pinagdalubhasaan niya sa panggagamot. Sa Vietnam at sa Laos na sumama siya sa Operation Brotherhood. Sa Hapon, sa Hong Kong, Thailand, Espanya, Italia, Pransya, at marami pang iba. Talagang sikat si Papa. Di dami-daming pera na gastos ng Papa, ha, Ma? Kaunti lang kasi nakakuha siya ng fellowship grant. Ano po ba yan, Mami? May gumagasta para sa kanya. Dahil marunong po siya? Oo. Sana mag-valedictorian din ako katulad ng Papa. Ako rin. Masipag mag-aral ang inyong papa. Kayo naman, kung mag-aaral na mabuti, ay malaman na magtapos ng may karangalan. Abay, hindi pa pala ako nakapagpapalit ng bihisan ng mga batang yan. O sige, mga po, bihis muna. Susunod ang dalawang bata. Makikita ang aklat na ibinaba ni Ligaya sa sopa. Dadamputin niyon at babasahin ang pamagat. The Invisible Government. Iyan, Mama, ay tungkol sa Central Intelligence Agency o CIA. Ang pamalang hindi nakikita. Bilyon-bilyon dolar ho pala ang ginagasta niyan at laganap pala sa buong daigdig ang mga ahente niyan. Huwag mong sabihin meron yan dito sa atin. Marami ho. Nakapagtataka. Huwag kayong magtaka, Mama. Talagang ginagawa ng Amerika ang lahat ng paraan upang mapalaganap at mapanitili ang kanyang impluwensya at kapangyarihan sa lahat ng dako. Pawang mga kanubang ang ahente niyan? Hindi ho. Iba't ibang uri ng tao ang mga tauhan niyan. Ngunit, mahirap silang makilala. Marami raw galamay sa Pilipinas ang CIA. May katwiran nga ang nagsasabing ang Pilipinas ay hawak pa rin ng Amerika. Daang milyon ng utang natin sa kanya. Hindi tayo makakilos nang di mo nasasangguni sa Amerika. May suliranin tayo. Kuha agad ng mga ekspertong kano. Gayong, tayo ang higit na nakakaunawa sa ating mga suliranin at mga lunas dito. Anong klaseng bansa tayo? Republikang basahan? Maiba ko, anak. Nasabi mo na ba kay Fidel ang tungkol sa telegramang galing sa Malacanang? Pagkabasa ko, tinatawag ko sa kanya, ngunit nagkataong okupado ang linya. Naulitin ko ang tawag, pagkarana sa 10 minuto ay wala ng dial tone. Hayan, at hanggang ngayon wala pa din. Kakatawa namang talaga ang teleponong yan. Mas madalas pang sira kaysa buo. Kung di nga lamang kailangan ay mabuti pang ipaputol na yan. Konsumisyon lang ang inaabot mo. Palagay kaya niyo, Mama, ay may pag-asa si Fidel na makuha yung pwesto? Kung ganyang pinaghahanda pa siya ng ibang kinakailangan, papeles, ay baka sakali. Ano pa kayang papeles sa kulang ni Fidel? Isang basta na ang naipadala niya ron, ah. Alam mo naman, Guy, ang ating gobyerno, maraming rekisistos na hinihingi sa aplikante. Mama, hindi ho kaya magbago ng loob si Fidel kung sakaling siya ang palaring mahirang na pangalawang patnugo na sa General Hospital? Aywan ko nga ba sa taong yan? Ano ho ba napag-usapan niyo kahapon? Tila nawawala na raw siya ng interes. Nayayamot na raw siya sa dami ng Alam mo, sakit na yan ang bayan. Kaya ibigay raw kahit kaninong pwestong yun ay wala na siyang pakialam. Itutuloy raw niya itutuloy pagpunta sa Amerika. Talaga napakatindi ng hinanakit ni Fidel sa pamahalaan. At sayang-saya na siya. Kaya ibig niyang layuan ng ayon sa kanya, talamak na talamak at palalang-palalang mga kanser ng lipunan. May katwirang magkagay ng iyong asawa. Ang isang tulad niyang mapagmasid, mapanuri, matalino, at idealista ay hindi nagkakagusto sa uri ng lipunang ating ginagalawan. Marumi, mapagkunwari, materialista, magulo. Sa kabila ng lahat ay umaasa pa rin ako, Mama, na magbabago ko ang kanyang loob. May ilan pa akong alas na hindi na isusugal. Halimbawa, ang tungkol sa pagkakapunta ko sa klinika ni Dr. Samonte kaninang umaga.